What's up mga sir? Another all-in-one epic adventure na naman ang ating gagawin. Tara at samahan nyo kami sa mga trip na ating gagawin mula Laguna papunta ulit ng Cordillera region where we will visit Buscalan kung saan magpapatattoo tayo in a traditional way. Sabay diretso ng Sagada para mag-relax pagkatapos pupunta ng Atok para magpalamig sa mainit ngayon na panahon. And last ay tatapusin ng epic adventure na ito sa Baguio City pabalik ng Manila. So ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin ang all-in-one 5 days of adventure na to. What's up mga sir? April 2, Thursday. Sisimulan natin ang ride papunta ng Mountain Province. First day natin sa adventure na to ay pupunta tayo ng Bontoc. Kasama natin na nag-iisa si Bebe Andrea. Tsaka hindi tayo nag-iisa ngayon. Actually hindi tayo isang motor pala. May kasama tayong isa sa mga OG na nakakasama natin sa malalayong biyahe. Mapa Bicol, yung unang motor namin sa Sagada, Mountain Province, tsaka marami pa ibang lugar. So kasama natin si Kuya Nilo na nanggaling ng Parañaque at naghihintay na ngayon sa Valenzuela. Tayo naman palis pa lang dito sa San Pedro, Laguna. Simulan na natin ang adventure. Woo! That's G! Yo, kapansin-pansin yung maluwag na kalsada sa araw na to. Well, probably dahil yung ibang mga pauwi ng probinsya ngayong mahal na araw ay nakauwi na. Nakauwi na yung mga main character. Ganito rin yung scenario na nag-North Luzon Loop kami last year. Same date, same day. Maluwag sa Manila, kaso most of the time ang traffic nito ay nagbe-build sa mga province near sa Manila, like yung mga dadaanan natin sa Bulacan, Nueva Ecija. Pero hopefully naman sana mabawasan or humupa na mamaya pagdating natin doon. Though almost 7 o'clock na rin tayo nakalis. And we will see. Malalaman natin kung gaano tayo kabilis or gaano kahaba ang biyahe natin papuntang Bontoc ngayong araw. That will be our first stop. Yo, what's up mga sir? So 8 o'clock in the morning, andito na tayo sa May Malabon. Kasama na natin si Papa Nilo. Kapag let's bolt in na, kasama ang ating makakasama ngayon sa ride na to. Yo mga sir, hindi na kinaya ng gutom natin kasi hindi pa tayo nag-aalmusal sa pag-alis dun sa bahay sa Laguna. So dito along Bulacan Bypass Road, we decided na kumain muna. Siyempre para quick stop lang, quick meal, tapos diretso biyahe. Dito tayo sa mga turo-turo kakain. Magpahingayin muna natin yung ating mga motor. Yung motor natin, ito yung motor ni Kuya Nilo. Tingnan nyo naman, napakalinis yan. Hanggang ilalim. Yo! What's up mga sir? So katatapos natin mag-breakfast, sabay kape, tuloy ang biyahe. Kaso problem is nagkaroon ng tagas yung panggilid ng kasama natin. So kailangan magpalit ng oil seal dahil medyo malayo-layo yung aandarin natin eh. So maghanap muna kami ng shop. Saglit lang naman to probably, basta hindi pipila ng matagal. Tara, gaspulan!
Ganda ng kalsada eh. What's up, man? Hindi ka nagbabox? May tagas. Ha? Para makasi Andrea, para Nakakabawas na din eh. Nakakabawas takbo. Hindi ka pahirapan mo si Andrea. Walang sandala, walang sumaka. Kaya may pag... Di ba? Saktong tagas lang. Saktong palit dito sa Bulacan. Gastos. Yun lang. Sobrang linis kasi yung motor eh. Hanggang ilalim eh. Yan tuloy. Okay mga sir. Tapos na. Problem solved. Balik sa biyahe. Si Kuya Nilo ay kampante na. Aha. Buti na lang, saglit lang din ginawa yung motor. Hindi kumain ng sobrang laking oras para sa mahabang biyahe natin. So, dito pa lang tayo sa San Ildefonso, Bulacan. So, nagkaroon lang ng minor problem. Nagkaroon ng tagas. Ang oil seal lang ating kasama, pero okay naman na. Back to Gaspulan. Naglilihab na umaga. Ha! Hanip eh. Dati pag ganito nag-rides kami, tinitingnan namin yung brand ng gasolinahan. Kung anong klaseng gasolinahan yung pagpapakargaan namin pag nag-rides. Ngayon, kahit saan, basta mura. First gas up, 355. 3.9 liters. Almost 4. 3.99. Tama. Grabe. Talagang aray ko. Ligayang pagdating sa San Miguel, Bulacan. Ang pinakamasarap na bayan sa lahat. Ha! San Miguel. Beer. Nakakatawa. Pagdating sa Cabanatuan City. Woo! Isa sa mga rason kung bakit nakakahiligan kong pabalik-balik mag-ride dito sa bandang norte is yung ganda, lawak ng kalsada. Once na malampasan mo yung mga mangilan-ngilang stressful spot na city dito sa Nueva Ecija or Bulacan, siguradong mag-e-enjoy at mag-e-enjoy ka talaga sa makikita mong kalsada. Tingnan mo naman yan, napakatahimik, napakaluwag, napakakinis. I-enjoy mo lang ang paggaspol tsaka sariwa ka akin. Woo! Salit! At katulad sa ibang mga probinsya, actually sa amin sa Bataan, ganito din. Dito rin sa Nueva Ecija, buhay na buhay pa yung kultura ng celebration ng Holy Week. Ayan, isa sa mga parte nun ay yung sinakulo na tinatawag nila. Welcome to Gimban, Nueva Ecija. Ayan kung saan naghahati yung kalsada. Pag dumiretso ka, papuntang Pangasinan sa may daan Kalikasan ang pagkakalam ko. Ay hindi pala. Pero yun, papunta itong Pangasinan. Ito naman, papunta lang San Jose, Nueva Ecija to Nueva Vizcaya. Share ko lang. Solid. Province
vibe ng province vibe. Sobrang presko ng hangin. Solid. At from this spot dito sa San Jose, Nueva Ecija, tanaw na natin yung bundok na tatawirin natin patagos ng Nueva Vizcaya. And I think it's part of Sierra Madre, kung hindi ako nagkakamali. Eto na, isisimula na yung mga mountain views. Meron din silang mini tunnel dito, parang Cannon Road. Sobrang solid. Napakaganda. Perfect time din na dumaan na ganitong oras dito actually. Dito sa may bandang Bangbang, Nueva Ecija. Patawid ng Nueva Vizcaya. Kasi pag gabi, puro truck at bus dito. At ngayon, wala masyadong sasakyan. May enjoy mo talaga, tsaka kitang kita mo yung paligid. Hindi ka tulad pag gabi ka na daan. Malayong malayo sa stress. Ha, ang sarap! Solid. Ganda. Dito na magsisimula yung biyahe nating ang view is halos walang makakatapusang bundok tsaka ilog. Bungad pa lang to, mas marami pa yan mamaya pagkakit natin sa may province of Ifugao. Mahaba-haba ring akyatin talaga to simula sa baba ng San Jose, Nueva Ecija hanggang dito sa susunod na bayan which is Bangbang, bago ka makapadating ng Nueva Vizcaya. Pero mag-e-enjoy ka talaga sa view, sa corners or sa mga twisties nya. Wow! Busog mata, can you imagine kung taga dito ka? Tapos tuwing umaga pagising mo, ganyan yung makikita mong view. Para napaka-solid. Tapos tamang kape ka lang. Wow! Aha, Nueva Vizcaya. Makakakain na rin. Kumain tayo. Yo, what's up mga sir? So, andito pa din tayo somewhere sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, dito na rin kami inaabot ng gutom. At napagplano akong magpahinga saglit kasi it's almost 2:30 in the afternoon. So, ganun talaga. Wala na may inaabot na oras. Chill ride lang. Literal. Time check, 2:58. Balik biyahe tayo. Ayan, so tapos na kami kumain. Kwentuhan, pahinga saglit. At balik kasfulan. Oops. Go lang kuya. Let's go. Tamang appreciate ulit ng mga solid na view ng kalsada. Magandang kalsada, tahimik at payapang hapon.
dito sa Nueva Vizcaya, paakyat ng Mountain Province. Woohoo! Solid! Solid din si Sir, oh. Solo, panis, yan ang sarap. Tamang pacing ka lang, hawak mo oras, hawak mo trip mo, hindi ka nagmamadali. Ganyan dapat. Yo, hindi na tayo ngayon sa Bambang, Nueva Vizcaya pa rin, of course. Ayan, so gas up ulit. 430, aray ko. 4.45 liters. So, ayon kay Google Map, mayroon pa tayong 136 na kilometers para bumiyahe. Medyo malayo pa rin. 4 hours. Tingnan mo naman yan. Ilog. Magandang, ano ba to? Grabe no, parang patag yung taas yung bundok. Parang talampas eh. Dito lang yan sa may Bayumbong, Nueva Vizcaya. Okay, probably ang pagkakaalala ko, ito yung last na or second or third to the last na municipality sa Nueva Vizcaya na dadaanan nyo bago pumasok sa area ng Ifugao. But anyway, pag mga ganito kasi yung view, kahit gano'ng kahabang biyahe, parang hindi nakakaantok eh. Hindi nakakapagod, yung makakamdaman yung pagod. Nalilibang ka eh. Nakakatanggal nga ng pagod actually. Solid. Saka tingnan mo yung kalsada dito sa kanila. Tamang pacing lang tayo. It's not the usual pace na meron na or ginagawa natin pag tayo lang yung bumabiyahe. Medyo kasusting kasi yun. Kasi wala rin tayong niisip or yun nga, nakapokus na tayo sa daan. Pero so, may kasama tayo ngayon for this time. Tamang pacing lang. Yung sakto mag-enjoy lang kayo. Wala niya, no? Hey! 90 plus pagbukas, 100 sobrang luwag. Tamang pacing, enough para ma-attain nyo yung estimated time sa mga ganitong klaseng biyahe na halos 400 plus kilometers from Manila. At ayun, ganun-ganun na lang, nandito na tayo sa Nueva Vizcaya, Ifugao Road or Mountain Province Road. May haba tong 97 kilometers going dun sa Bontoc where we will stay for our first night sa trip natin na to. Pero if you will see dito sa Google Maps, nag-average siya ng 3 hours or 97 kilometers ha. Matagal na yan kung tutusin kung sa patag ka mabiyahe. Kaso it's a sign na maya maya lang magsisimula na yung mga alley twisties na may paakyat, pabulusok at kung ano-ano pa. Tuloy ang ilang oras ng pigaan. So far tirik pa rin yung araw, so okay lang. Probably bago mag 7 sana maliwanag pa rin sa taas para makita pa rin natin yung magaganda view. Ligayang pagdating, Kambakan Festival, Lamut. Oh, andito na tayo sa Municipality of Lamut, Ifugao. So parte na to ng Mountain Province or Cordillera Administrative Region.
Sa katunayan, naalala ko pa yung markings na kinano namin dito. Yan yun, no? Welcome to Ifugao! So, bakit ko nalalaman yan? Kasi pangatlong beses ko na yata. Tama. Pangatlong beses ko nang bumotorin tong area ng Sagada. Eh, bakit ko inulit? Kasi hindi nakakasawa. Okay, dito na tayo sa Kiangan, Ifugao. Kiangan or Kiangan? Ito yung madalas ko napapansin pag umakit dito sa Mountain Province. Yung mga ilang bakuran, meron na silang libingan na mga mahal na sa buhay na syempre na maalam na. I think it's part of their culture, no? At besides, dahil wala kang public cemetery sa mga area na medyo mabundok, so sa bahay na lang nila nililibing or gumagawa na lang sila ng libingan mismo sa bahay. Ang cool lang. And speaking of cool, ayan, yung malamig na hangin unti-unti na natin nakaramdaman. Iba na rin yung mga kurbada dito. Tsaka pusalo ngayon na yung ating dinadaanan. Wow! Ganda! Wow! Tingnan mo naman yan. Hey, ganda. Tapos may tulay doon, oh. Dalawang bundok na magkahati. Solid. Nakita ko na to dati. And this is gonna be the third time, pero nakaka-amaze pa din. What's up mga sir? So nandito tayo sa Lagawe, Ifugao. Probably our last gas stop. Usually pag umakit kami sa Sagada, dito rin yung huling gas stop namin. And sapat na yon paakyat sa taas. Sana ganun din ngayon. Iba na kasi yung setup ng super stock natin ngayon. Pero based on what I observe, hindi naman nalalayo yung gas consumption niya compared dun sa last na build. Tuloy ang Gaspulan. So we still have 65 kilometers and approximately, sabi sa Google Maps, is pabiyahe pa tayo ng 2 hours and 15 minutes. Yun ay kung walang hintuan. Tingnan natin. We're planning na huminto saglit para tumambay at mag-photo ops doon naman sa Banaway Rice Terraces, which is probably the next town na dadaanan natin. So inahabol din namin yun habang may araw pa para kita yung ganda niya. Let's go. Syempre konting picture dito sa welcome arc ng Banawe. Meaning malapit na rin kami dun sa last stop na gusto naming mahabol na tambayan, yung Banawe Rice Terraces. Konting pahinga na rin. Napaka-solid, napakalayo, napakasaya. Alright. Ano naman masasabi mo? Ayos ba? Still alive and kicking. Partida, walang tulog yan. Straight from ship, diretso sa Ang ride. laban ay 2 copy ka 7. Yan talaga yung mga habit niyo. Nung nag-North Luzon Loop kami, ganun din. Last time na nagsagada kami last year, ganun din. Hanggang bata ka. 48 kilometers, halos 2 oras.
Tignan mo naman yung mga dadaanan natin, mga sir. Aha. Oh, isa mo. Anyway, solid. Enjoy lang. Okay, next stop ay Banawe Rice Terraces. Time check 5:36. Yo, dito pa rin kami sa Banawe, Ifugao. Pangatlong akyat papunta sa bandang Sagada. Pangatlong beses din naming tumambay dito. Kami rin yung magkakasama na actually. Kulang lang, wala lang yung dalawa. Solid. Ayos. Yo, man. Tanggal antok, tanggal pagod. Konting picture muna. Tambay. Pahinga uli. Pag napaka-solid pag doon ka nakatira. Wala sa stress, literal. Tapos may ilog pa pala dun sa baba, no? Ganda. Ganda, no? Ganda, oh. B, may i-retake tayong picture. Ginawa natin yung last time. Nakakiss siya sa akin. Pilit na pilit ka naman. Swerte mo, nakakiss mo ako. Wow. POV. Hapon at paggabi na. Tapos ikaw ay taga Banawe, Ifugao. Solid. Pakatahimik. Ako lang yung maingay. From this spot, maririnig mo yung pagaspas ng tubig sa ilog sa baba. Yun lang halos. Tsaka kuliglig. Tuloy ang gaspulan. Ginabi na dito sa Banawe. Kakatambay at kakapicture. Time check 6:21. 39 kilometers pa to Bontoc. At approximately kay Google Maps, ang kanyang sabi or tansya ay 1 hour and 20 minutes. Nakasagad kalagitnaan ng kawalan. Nanginginig-ginig pa sa lamig. Grabe lamig dito. Mga nakakawala ng ano yan ng kaba. Yung bigla ka makakita ng bahay sa kalagitnaan ng ganitong lugar. Minsan malaking bagay din talaga yung meron kang Google Maps kapag hindi mo kabisado masyado yung itsura ng kalsada or yung mga curves. Bakit? Kasi dito ka titingin sa phone, ma-anticipate mo na yung mga malalalim na kurbada, lalo na sa mga ganitong klaseng kalsada. Lamig! There's bahay. Okay. Ayos. Ito pala yung natatanaw namin kanina sa malayo. So nasa taas tayo ng bundok. Nanginginig-ginig. Lamig-lamig. Solid. May liwanag ang buhay. Haba niya, no? Ang malupit dito, yung manipis na sleeves pa yung sinuot ko. Kasi kanina umalis kami ng Laguna. Mainit eh. So manipis yung suot natin. Tapos pagdating dito, ibang-iba yung lamig. Napakaganda ng city lights ng Bontoc Mountain Province, ang kanilang capital. Aha.
Welcome to Bontoc Mountain Province! Woo! Napakaganda, ganda ng city lights. City lights sa bundok. Hey, what's up mga sir? So almost 8 o'clock. Nakarating na kami dito sa town proper ng Bontoc Mountain Province. So magdi-dinner muna kami somewhere dito sa Bontoc. Malapit sa kanilang police station bago tayo dumiretso sa accommodation para tuloy pahinga na. Bagsak na yung mga kasama natin. Okay. Dinner time. Light meal for dinner. Babawi daw bukas. Yo mga sir. So nandito na tayo sa aming tutuluyan dito sa Bontoc. Safe na rin yung motor natin doon. Okay. And so almost 9 o'clock. Pero napakatahimik na. Maaga rin naman tayo bukas. So konting clean up na lang tapos tulog na. Kasi by 5 AM napag-usapan namin na diretso naman tayo sa Buscalan para pumunta kay Apo Wangud. Magpapatattoo tayo doon. So paano ba yan? Dito ko natatapusin ang first day ng aming adventure. See you lahat bukas para sa trip to Buscalan tapos rekta to Sagada. Be responsible sa pag-spall. Ciao!